Gagawa naman tayo ngayon ng summer drinks na patok pang benta ngayong tag-init. Mabentang-mabenta itong ganitong klaseng mga palamig pag ganitong mga season, sa mga school or kahit nasa bahay lang. Maliit na puhunan lang ang kailangan, kaya tara umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay magmimix muna tayo ng ating cream cheese. Ito pala yung brand na ginamit ko dito. Ayan, din naglagay lang ako dito ng cold water. Bali, hatiin natin yung ating malamig na tubig. Yung kalahati muna yung ilalagay natin. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa magiging medyo sticky na siya. Medium speed lang pala yung gagamitin natin dito. Then, ayan na kapag nakikita nyo ganito na yung consistency ng ating mixture, ayan, nagbuo-buo na siya or sticky na siya, ilagay na natin yung ating natirang cold water. Kaya natin nahin natin yung ating tubig para hindi po mabigla yung pag-mix natin. Kasi kapag nasobrahan natin ng tubig agad, ayan, mahirap na nating habulin yung consistency niya. Ayan, dapat sakto lang. Then, continue na natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging ganito na yung texture niya. Para siyang tunaw na ice cream. Ayan, kasi ilalagay pa natin ito sa ref. Kailangan natin siyang i-chiller na mga 20 minutes bago natin siya gamitin para medyo mag-set pa siya. Then, ready na ito. Ilagay lang natin siya ngayon sa chiller ng 20 minutes. Pwede nyo rin itong gawing sa gabi. Then, kinabukasan nyo siya gagamitin para mas nag-set talaga yung ating cream. Then, nag-crush lang pala ako dito ng yellow or ng ice. Ayan, pero ito naman ay optional lang kung heavy duty naman yung blender na gagamitin nyo. Ayan, pwedeng kahit hindi nyo na i-crush yung inyong ice. Ito naman yung ating cream cheese na minix natin kanina. Ayan, chilled na ito. Ipapahid lang natin or pahiran lang natin yung ating cups. Ang size pala nito ay 22 ounce. Ayan, bali, kung pangbenta nyo naman, pwedeng mga 5 scoop yung paglagay nyo ng inyong cream cheese. Pero kung pangbahay, pwede nyong dagdagan, pwede nyong damihan. Ayan, pahiran lang natin yung gilid niya. Same lang din dun sa ating iba pang cups. Dito sa recipe na ito guys, ayan, sa isang recipe makakagawa tayo ng dalawang 22 ounce. Pero dito sa bahay kasi 5 kami, kaya 5 yung ginawa ko dito ngayon. Set aside na muna natin ito. Then gagawin naman natin yung ating cheesy taro frap ngayon dito sa ating blender. Naglagay lang ako dito ng water, 150 ml. Then maglagay tayo dito ng taro powder. Ito yung brand na ginamit ko dito guys, yung Enjoy. Kasi mas madali siyang hanapin or madali siyang makita sa mga palengke. Meron siya sa baking store or sa online shop. Ayan, hindi siya mahirap hanapin. Then, pwede rin po kayong gumamit dito ng ubi powder. Masarap din po yun. Kaso lang, nung pinuntahan ko kanina yung binibilhan ko, naubusan sila ng ubi powder. Kaya ito yung binili ko dito guys, yung taro powder. Maglalagay lang tayo dito ng 9 scoop ng taro powder or ube powder. Ayan, kung gusto nyong bawasan yung lasa niya or yung tamis niya, pwede nyong gawing na 8 scoop lang. Pero ako dito, gusto ko yung lasang-lasa ko yung pagkataro ng flavor ng ating shake. Kaya, ginawa ko siyang 9 scoop. Then, naglagay na tayo dito ng syrup. Ayan, 20 ml. Ito na yung pinaka pangpatamis natin or yung pinaka sugar natin. Ayan, kasi ito, dalawang 22 ounce yung gagawin natin dito. Kaya 20 ml. Kung gusto nyong hatiin lang, so pwede nyong gawing 10 ml lang yung inyong syrup. I-mix lang natin ito ngayon hanggang sa matunaw lang yung taro powder. Then, naglagay na ako dito ng ito yung kinrush natin kanina na ice or yellow. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kung meron kayo dyan heavy duty na blender, yung kayang mag-crush ng ice cube, ayan, pwede naman guys. Ako kasi medyo naawa ako dito sa ating blender kasi baka masira siya kung yung ice cube yung gagamitin natin dito. Kaya pinino ko muna yung ice bago ko siya nilagay dito. Punuin lang natin guys yung ating blender ng crush na yellow or ice cube. Kailangan dito sa recipe na ito, makakagawa tayo dito ng 2 pirasong 22 ounce na cups. Dito ang ganitong size. Or 3 pirasong medium size na cup. Yung meron pa nitong size na maliit. Ayan yung medium size. Ayan, pwede kayong gumawa ng 3 ganon dito sa isang recipe. Bali 5 22 ounce pala yung ginawa ko ngayon. Kaya gumawa pa ako ulit ng 1.5 recipe ng ating frap na taro. Then ilagay na natin sa ibabaw yung ating cream cheese na toppings. Ayan yung ginawa natin kanina. Bali, 2 batch din yung ginawa ko dito guys. Yung pangpahid natin sa cups at saka yung pang toppings natin gumawa ako ulit. Then, nag-grate lang ako dito ng cheddar cheese sa ibabaw para mas masarap. At sakto yung lasa niya or balance yung lasa niya kasi medyo maalat-alat yung cheese natin. Kaya, perfect combination sila guys. Sobrang sarap nito yung palamig na ito. Kaya pwede nyo itong pagkakakitaan ngayong summer. At kahit i-post nyo lang sa online to, maraming bibili dahil sa sobrang init ngayon. Masarap magpalamig. Masarap din ito kapag ube yung gagawin nyo ditong flavor. Then lalagyan nyo siya ng leche flan na topping sa ibabaw. Sobrang sarap din nun at magandang combination din yon.
Ito naman yung second batch na ginawa ko dito. Ito naman ay ice cube na yung ginamit ko dito. Pero naawa talaga ako sa blender ko kaya tinigil ko rin guys. Ang ginawa ko, pinino ko pa rin doon sa ating ice crusher. Ayan. Then ito na lahat yung nagawa natin. Ayan. Bali, 2 at kalahating recipe pala yung ginamit ko dito. Nakagawa tayo ng 5 pirasong 22 ounce na cups ng ating taro frap. Ayan, itsura pa lang niya guys, nakakatakam na lalo na kapag ubi flavor din yung gagamitin natin or gagawin natin dito. Mas masarap din yun. Then nilagyan nyo siya ng leche flan sa taas. Dito sa 22 ounce natin, pwede natin siyang ibenta ng 75 to 80 pesos kada isa. Depende pa rin po yun kung magkano nyo nabili yung inyong mga ingredients sa inyong area kasi hindi po tayo pare-pareho ng mga area. Pero itong taro powder natin guys, nabili ko lang siya sa palengke ng 139 pesos at konti lang nagamit natin doon. Bawing-bawi na siya dito sa itong 5 22 ounce na ginawa natin. At saka yung ibang ingredients naman, pwede nyo siyang mabili ng tagwa 1 kg or 1 kilo. Pero marami na, sobrang dami nyo nang magawa guys sa isang kilo. Konti lang yung nagamit natin dito, lalo na yung sugar syrup natin. Kaya masasabi ko, maliit lang yung kailangan nating puhunan dito pero malaki yung kikitain natin at mabenta siya ngayong tag-init. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.